Senate Committee Report hindi makakatulong sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa Malacanang. Palasyo hindi nababahala sa estado ng kalusugan ng dating presidente. 15 pulis na nasa restrictive custody kaugnay sa kaso ng nawawalang sabungero, dinisarmahan na. Lugar na posibleng pinagtapunan ng mga bangkay sa Taal Lake. Bantay sarado na ng PNP. Department of Foreign Affairs ipinatawag ang Chinese Ambassador to the Philippines kaugnay ng pagban ng China kay dating Senador Francis Tolentino. Pagtawag na witch hunt ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kinundena ng ilang kongresista. Halos 12,000 pulis idideploy para magbigay seguridad sa nalalapit na State of the Nation address ng Pangulo. Task Force Manila Shield muling i-activate. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Pinayuan ng Malacanang ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mas mabuting tumutok na lamang kung paano didepensahan ng dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso kaysa umasa sa committee report ng Senado. May pahayag din na palasyo ukol sa estado ng kalusugan ni FPRRD sa The Hague, Netherlands. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Baka maging negatibo pa po sa kanila. Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at makikita kung paano ito ginawa, siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Sa halip na makatulong, maaaring magdulot pa ng negatibong resulta kung gagamitin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang findings ng nakasaad sa Senate Committee Report. Ito ang paniwala ng Malacanang sa ulat na planong gamitin ni Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte, ang findings ng Senate Committee on Foreign Relations para mapagbigyan ang hiling nitong interim release. Sa naturang report ng komite na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos, mapatutunayan umano na ang pag-aresto ay iligal. Base ito sa mga isinagawang pagdinig ng Senado ukol rito. Payo ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mas mabuting tumutok na lamang ang defense team ni dating Pangulong Duterte kung papaano didepensahan ang dating Pangulo sa mga aligasyong may kaugnayan sa war on drugs. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings, and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. Ukol naman sa estado ng kalusugan ng dating Pangulo, sinabi ng Malacanang na wala namang dapat ipag-alala sa ngayon base na rin sa kanilang nadinig na pahayag ni Vice President Sara Duterte na nasa The Hague. Para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way, medyo slim. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Naghahanda na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA na gaganapin sa July 28. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinaghahandaan na ni PBBM ang magiging laman ng kanyang pag-uulat sa bayan. Sa ngayon ay wala pang ibang detalye kung ano-ano ang maaaring maging laman ng SONA ng Pangulo.
Opo, ang sabi po sa akin hanggang ngayon pa ay nagpe-prepare pa rin po at kailangan po na maging mas maganda ang pag-uulat sa taong bayan patungkol sa kanyang mga naging proyekto at mga achievements and accomplishments. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang nalalapit na State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa katunayan, maagang nagsagawa ng command conference kanina ang pamunuan ng PNP kasama ang matataas na opisyal ng National Capital Region Police Office upang pag-usapan ang security measures sa ika-4 na sona ng Pangulo sa July 28. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kanina nga pong 4 a.m. ay nagpa-command conference po, nagtawag po ng special conference po ang ating Chief PNP attended by the Regional Director po ng NCRPO together with his 5 district directors and PNP Command Group and selected D-Staff and NCRPO po presented po yung kanilang deployment plan for the 4th SONA of our President. 3 linggo bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinimula na ng pambansang pulisya ang paghahanda para sa ilalatag na seguridad. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, pinulong ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang pamunuan ng National Capital Region Police Office at ang 5 district director ng NCR, kaugnay ng deployment ng mga tauhan. May a few questions lang po ang ating Chief PNP with respect to their deployment, so they will be making some or at least few adjustment with respect doon po sa mga deployment, including po yung mga locations na dapat pong bantayan po. Mga more or less 12,000 po ma'am ang i-deploy po for SONA. Kasama na po dyan yung mga madideploy within the vicinity po ng House of Representatives. Makikipagpulong na rin ani ang PNP sa Sergeant at Arms ng House of Representatives para sa security protocol sa loob at labas ng Kamara. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na muling i-activate ang Task Force Manila Shield para magbantay sa mga border papasok sa Metro Manila. Kapag kami mga ganitong major events po sa Metro Manila ay yung ini-implement po natin yung Manila Shield kung saan yung Police Regional Office 3 and Police Regional 4A po ay magtutulong po sa atin para bantayan din po yung ating mga border controls. Dagdag ni Brigadier General Fajardo, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na aplikasyon para sa permit to rally at nilinaw din ng PNP na magpapatupad sila ng no permit no rally policy sa araw ng SONA ng Pangulo. Normally po sir, yan po naman ang ating ini-implement na no permit, no rally dahil may Freedom Park naman po, nandiyan po yung Quezon City Circle, but normally alam po natin yan na yung mga particularly yung mga anti-government rallies po ang normally ang kanila pong assembly area, it's either the UP Diliman or doon po sa may COA area and then magmamarch off po sila, but definitely katulad po nung ginagawa natin na normally ay hanggang doon lamang po sila sa Tandansora papayagan po na probably magsagawa po ng kanilang programa. Tiniyak naman ng PNP na magkahiwalay ang magiging pwesto ng pro at anti-rallyist sa SONA ng Pangulo upang maiwasan ang gulo. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang senador na hindi bababa sa 15 ang mga kasamahan niya na suportado ang liderato ni Senate President Francis G. Escudero. Aminado naman si Senator Tito Sotto na may ilang mga senador na ayaw sa kanyang liderato dahil sa kanyang pagiging strikto. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Definitely more than 13, baka 15 or 16. Ang estimate ko lang. I do not have any idea. But Hindi pa matiyak ni Senador Joseph Victor Ejercito, ngunit posibleng naabot na nga ang supermajority pabor sa liderato ni Senate President Francis Escudero. Paliwanag ng mababatas, buwan pa lang ng Hunyo, nagsimula na silang papirmahin sa isang resolusyon, bagaman hindi na nito kinumpirma kung sino ang lumapit sa kanya. Lalabas anya ang naturang resolusyon kapag nagbukas na ang sesyon ng Kongreso sa July 28.
Ayon kay Senador JV Ejercito, maituturing na isang konsiderasyon sa mga senador dito ang pag-aalok ng mga committee chairmanship. Sure, well, reality that plays a factor also, no? Pero I would say na siguro bagay-bagay lang din 'yan. Of course, it will be considered, no? I have to be honest about it. Pero the mere fact that meron ng majority, that means that they are all satisfied with what was offered on the table. Aminado naman sa Senador JV Ejercito na hati ang kanyang boto sa Senate presidency sa pagitan ni Senator Chis Escudero at Senator Vicente Soto III. Ngunit ayon kay Ejercito, ayaw nitong iwan si Escudero bilang kortesiya at respeto sa Senate President na nagtiwala sa kanya at kagaya lang din ng kanyang ginawa noong tagapangulo pa ng Senado, si Senator Juan Miguel Zubiri. I am also torn kasi po si former Senate President Tito Soto is very close to me also. Number one, he is my party mate sa NPC. Second, during his term as a Senate President, I was able to pass 2 landmark legislations, no? But again, as I mentioned earlier, tulad ng kay Senator Zubiri, hindi ko naman pwedeng iwanan din, no? Basta-basta. And siguro out of courtesy, respect, delikadesa, binigyan ako ng trust and confidence ni Senator Escudero. Nanindigan naman si Senador Tito Soto sa issue na siya ay masyadong strikto kaya ayaw ng ilang senador sa kanyang liderato. Sa isang mensahe, sinabi ni Soto na guilty as charged ang nagsasabing siya ay masyadong strikto. Pinalakian niya siya ng totoong statesman sa ika-8 at ika-9 na kongreso ng may kaayusan at sumusunod sa mga rules and procedures. Ngunit kung hindi niya siya kwalipikado bilang Senate President dahil dito, hahayaan na lang niya ito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinundina ng mga kongresista ang pagtawag na witch hunt sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na sabihin ni Senador Juan Miguel Zubiri na isang witch hunt ang impeachment case. Ito ang balita ni Rosalie Coz. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality. Hindi na napigilan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, isang House prosecutor, na punahin si Senator Juan Miguel Zubiri sa naging pahayag nito kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang Senator Judge na isang witch hunt ang impeachment para matanggal ang isang itinuturing na katunggali para sa halalan 2028. Gayunman, isasantabi umano nito ang pagkiling dahil kailangang sundin ang proseso. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Yan ang proseso ng konstitusyon. It cannot be changed. Pero ayon kay Congressman Defensor, nakakabahala ang mga ganitong pahayag ng isang senator judge. Hindi maiwasan na ma-interpret ang sinasabi nila as telegraphing a dismissal early on before the trial will start. Hindi ito witch hunt. Pakinggan muna natin yung ebidensya bago tayo magsalita. Even as a prosecutor, I did not prejudge a conviction or an acquittal. Binatikos din ng ibang kongresista ang pahayag ni Senator Zubiri na witch hunt ang impeachment case laban kay VP Sara. Ayon kay mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na isa ring magiging House prosecutor sa paglilitis. Insulto ito sa naghain ng kaso. That's a very unfortunate comment. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process.
Kaya apela ng mga kongresista sa mga uupong senator judge, pigilin ang sarili sa mga binibitiwang pahayag sa publiko kaugnay ng kaso at hayaang mailatag ang ebidensya sa mga aligasyon sa pamamagitan ng isang paglilitis. Kaya nga ang hinihingi sa mga senador ay simulan kaagad yung trial. No, wag yung nagbibigay na ng hatol publicly, hindi pa nga nagsisimula yung trial o ayaw pa nilang simulan yung trial. I think we have to hunt for the truth. No? We have to hunt for accountability. We have to hunt for transparency. No? Samantala, maging ang Palace Press Officer hindi na rin napigilang maglabas ng saloobin sa naging pahayag ni Senator Zubiri. Witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Kasabay naman ito ay binigyang diin ni Castro na walang kinalaman ng Malacanang sa impeachment trial ni VP Sara. Pero ang paninindigan ni VP Sara, obvious o kitang-kita kung papaano nakakuha ng mga walang batayang paratang laban sa kanya ang Kamara. Sa pamagitan umano ito ng budget hearing noong 2024, gayon din ang pagdinig ng House Good Government and Public Accountability laban sa kanyang tanggapan at Department of Education. Witch hunt, obvious naman na, no? Makita ninyo dito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yun confidential funds dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. Kasalukuyan pang nakabinbin ng impeachment proceedings laban kay VP Sara at inaasahang muling magre-reconvene ang Senate Impeachment Court kasunod ng pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatawag na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Chinese Ambassador to the Philippines upang ihayag ang posisyon ng Pilipinas sa ginawang pagban kay dating Senador Francis Tolentino na makapasok sa Beijing, Hong Kong at Macau. Sa pahayag ng DFA na binasa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kanina ipinalala ng ahensya sa Chinese Ambassador na pinapahalagahan ng Pilipinas ang freedom of expression at separation of powers ng tatlong sangay ng gobyerno. Mandato ng mga senador at mga halal na opisyal na mag-imbestiga sa mga bagay na may kinalaman sa national at public interest. Ipinahayag pa ng DFA ang hindi magandang implikasyon sa naturang parusang ipinataw sa dating senador. The Department of Foreign Affairs summoned the Chinese ambassador to convey the Philippines' concern over China's imposition of sanctions against former Senator Francis N. Tolentino. The DFA conveyed to the Chinese side that while the imposition of such sanctions falls within China's legal prerogative, the imposition of punitive measures against democratically elected officials for their official acts is inconsistent with the norms of mutual respect and dialogue that underpin relations between two equal sovereign states. Mahigit 30 Pilipinong tripulante ang sakay ng 2 sa 3 barkong napaulat na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea nitong linggo. Ayon sa Department of Migrant Workers, ilan sa mga Filipino seafarers ang nakatakas at nasa ligtas ng kalagayan ngayon. Ito ang balita ni Joanne Nano. We reiterate Department Order Number 1 issued as early as March 2024, whereby number 1, we ask ship owners carrying Filipino seafarers to please divert your voyages. It is not enough to just say you're taking the necessary safety precautions. The best way to spare our seafarers is to avoid the Red Sea and Gulf of Aden. Muling nanawagan ng Department of Migrant Workers sa mga shipping company at manning agency na iwasan ng Red Sea at Gulf of Aden.
Ito ay kasunod ng pinakabagong insidente ng mga pag-atake sa mga barko sa Yemen na may sakay ng mga Pilipinong marino. Sa pinakahuling insidente, inatake ng sea drones at rocket-propelled grenades ang Greek-managed bulk carrier na Eternity Sea malapit sa Yemen nitong Lunes. 21 sa 22 crew na sakay nito ay mga Pilipino. Patuloy pang kinukumpirma ng DMW ang ulat kung saan sinasabing may 2 nawawala at may 2 ring sugatan mula sa sinalakay na barko. We are currently reaching out to the families. We have reached out to more than 50% of the 21 families, more than half. Samantala, ligtas na ang 17 Filipino crew mula sa MV Magic Seas na una nang inatake ng mga rebelde nitong linggo. Nailigtas sila matapos ang pag-atake ng mga armadong rebelde sakay ng 8 speedboat sa parehong lugar. Matapos abandonahin ang nasirang barko, na-rescue ang mga tripulante at dinala sa Djibouti, East Africa. Lucky na damage yung ship and was abandoned, and now the crew are headed home. So we're hoping to have them home soon. Ayon sa DMW, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon ng iba pang barko sa rehiyon. Kabilang na ang MV Cordillera na inatake rin noong linggo, ngunit walang sakay na Pilipino. Binigyang diin ng kagawaran ang obligasyon ng mga ship owners at manning agencies na i-report ang kanilang mga voyage schedules, gayon din ang pangalan ng mga Pilipinong marino sa OFW welfare system. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng pagkasailalim sa restrictive custody sa 15 pulis na isinasangkot sa kaso ng missing sa Bungero, kinumpirma ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na dinisarmahan na rin ang mga ito. Hindi rin nila basta-basta makakauwi ang mga ito kung hindi nagpapaalam at walang kasamang bantay. Sinabi rin ni Brigadier General Fajardo na binabantayan nila ang mga lugar na posibleng pinagtapunan sa mga nawawalang sabungero para hindi ito magalaw. Baka mauna na sila doon at alisin yung mga posibleng remains and possible pieces of evidence na maaari pa nating makikover to help us give closure dito po sa mga kaso po ng mga missing sabongeros po. Kung kailangan naman itong sisirin, mayroon din anyang technical divers ang PNP. Dagdag pa ni Brigadier General Fajardo, iniimbestigahan nila ang lahat ng anggulo, kabilang na ang siniwalat ni alias Totoy na abot sa 500,000 piso hanggang 2 milyong piso ang tinatanggap na payola ng mga pulis na sangkot umano sa kaso. Nagpasalamat si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago kay alias Totoy matapos nitong bawiin ang nauna niyang pahayag na may kawani ng NBI na dawit sa missing sabongero case. Ayon kay Director Santiago, mahirap na madamay sila sa ganitong klase ng issue dahil maaaring mawala ang tiwala ng publiko sa kanilang opisina. Kaya magandaan niya na nalinis na ang kanilang pangalan dahil sa naging paglilinaw ni alias Totoy. Maluwag na maluwag ang aking damdamin, no? Kaya nga sabi ko sa kanya, tiwala ako talaga na walang involved. Kaya sinabi ko sa kanya, pangalanan mo kung sino. Matapang ako. Dahil kung meron akong alam, hindi ako makakakibo ng ganon. Iniimbestigahan na ng Korte Suprema ang impormasyon mula sa Department of Justice hinggil sa umano'y tangkang pang-iimpluwensya ng isang sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero sa ilang huwes at mahistrado. Tiniyak ng Supreme Court na seryoso nilang tinatrato ang lahat ng ulat, lalo na kaugnay ng korupsyon at nagsasagawa na ng malalimang pag-imbestiga kaugnay dito. Nanawagan din ang mataas na hukuman sa publiko na magsumbong ng anumang katiwalian sa email address ng Korte na integrity@judiciary.gov.ph. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, may ibinahagi siyang impormasyon na tiwala siyang kikilos ang Korte Suprema para ayusin ang sistema ng hustisya. I have no message. I respect the Supreme Court and I
I know that they will not leave any stone unturned in their quest to straighten out our justice system. Alam nila na some of the problems are there because of the way that our justice system is configured. It has prosecution, it has the courts, and it has of course, the people who are being charged. Inihayag ngayon ng Department of Justice na may iba pang mga witness na nakikipag-ugnayan sa kanila kaugnay ng kaso ng missing sabongeros. Samantala natukoy na ng DOJ ang sinasabing may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake kung saan dinala umano ang mga sabongero bago patayin. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Benedict Samson. Live! Benedict, may update na ba kung kailan sisimulan yung gagawing exploratory diving sa Taal Lake? Magandang gabi, June. Ayon nga kay Justice Secretary Crispin Remulla ay may inaantay pa silang detalye bago nga simulan itong exploratory dive sa Taal Lake. Ayon sa kalihim, kinakailangan pang maimapa, ma-schedule at ang pagdating ng mga gagamiting equipment mula sa Japanese government. Bukod dito, sinabi ni Secretary Remulla na may iba pang witness na dadalhin si alias Totoy sa DOJ upang makipagtulungan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. I would suppose so. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who wish to cooperate. Tsaka yun ang sinasabi namin sa mga na-involved dito. Mabuting maaga pa lang magsalita na sila kasi mahahanap din namin yan, makikita din namin yan. In the long run, the case is going to haunt all of them. This is a long drawn-out case and the earlier they come in, the better. Nakahanda umano mga witness na ito na magpatunay sa ginawang pagpatay ng sinasabing Alpha Group. Kasi ano yan hindi lang siya Alpha Group Meron pa raw siya hanggang Delta Group Charlie Group, Delta Group, Bravo Group. Tiered lang siya according to the income stream that they all receive out of this isabong industry. Grabe to, corporate na corporate to. Corporate killing. Oh yes, iba-iba. Merong negosyante, merong mga government functionaries, iba-iba. Basta sabi nga, ang latest namin, there was up to a Delta Group existing within an income bracket. Ayon pa kay Remulla, natukoy na rin nila ang may-ari ng palaisdaan kung saan dinala ang mga sabongero bago patayin. Involved lang sa subcontracting ng disposition ng persons to be killed. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na yata pinapatay yung mga karamihan dyan. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. At some people are being targeted for execution and they're being turned over to some people. May mga kanya-kanyang kontrata. Yun, bukod nga sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, sinabi ni Secretary Remulla na tutulong na rin ang Mines and Geosciences Bureau para nga sa sonar device o sonar equipment para gamitin dito sa paghahanap sa mga sabongero. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Japan. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Pinadalhan ng Estados Unidos ng sulat ang ilang trading partners nito upang bantaan na papatawan sila ng 25% tariffs simula sa August 1. Kabilang sa mga bansang nakatanggap ng sulat ay ang Japan at South Korea. Ito ang balita ni Clyde Cinca. I have the signed letters that went out to both South Korea and Japan, and there will be approximately 12 other countries that will receive notification letters directly from the President of the United States. Nagbabala si US President Donald Trump sa South Korea at Japan.
Dalawa sa pinakamalaking trade partners ng US na simula sa August 1 ay itataas na ng Estados Unidos sa 25% ang taripa sa lahat ng produkto na papasok sa Amerika. Inihayag ng White House ang dagdag taripa sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat sa 12 bansa. Kabilang pa sa pinadalhan ng liham ng Pangulo ang Myanmar, South Africa, Kazakhstan, Malaysia at Laos. Ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ni Trump na balansehin ang pangdaigdigang kalakalan at protektahan ang mga industriya sa Amerika. Dagdag pa ng Press Secretary, iniisa-isa ng Pangulo ang bawat bansa at binubusising maigi kung papaano mababalanse ang trade deficits sa pamamagitan ng tariffs. This is decades of bad trade policy that has led to a deficit that is ravaging our country, that is ravaging our middle class, and the president is taking a very deliberate approach to correcting this wrong of many decades of many past presidents. Nakasaad din sa sulat na ipinadala ni Trump sa mga bansa ay ang dagdag na extension na enforcement ng tariffs mula July 9 patungong August 1. Git din ng US President na kung gaganti ng sariling taripa ang mga bansang ito ay idaragdag ang kanilang retaliatory tariffs sa ibabaw ng 25% na bantang taripa ng US. Klein Singka, UNTV News sa Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakalagahan. Inanunsyo ni US President Donald Trump na magpapadala ang Estados Unidos ng karagdagang armas sa Ukraine bilang tulong sa pagdepensa nito sa sarili sa gitna ng tumitinding pag-atake ng Russia. Ito ang balita ni JP Nunez. Magpapadala ng karagdagang defensive weapon ang Estados Unidos sa Ukraine para madepensahan nito ang sarili laban sa tumitinding opensiba ng Russia. Ito ay matapos ipahinto ng administrasyon ni US President Donald Trump ang ilang shipment ng armas na ipadadala sana sa Ukraine noong nakaraang linggo. Nauna nang sinabi ng White House na ang pansamantalang pagpapatigil ng tulong ay bahagi ng pagsusuri sa military spending ng Estados Unidos. Gayunman, tiniyak ng Pentagon na mananatili ang suporta nito sa Ukraine habang patuloy ring hinihikayat ni Trump ang Ukraine at Russia na bumalik sa negosasyon para sa isang ceasefire deal. Samantala, lumabas din ang ulat mula sa Ukrainian military intelligence na tinatangka umano ng Russia na isama ang Laos sa digmaan. Ayon sa Kyiv, plano ng Moscow na magpadala ng hanggang 50 military engineers mula Laos para sa demining operations, ngunit ang tunay na layunin ay palawigin ang presensya ng foreign troops na sumusuporta sa opensiba laban sa Ukraine. Dagdag pa ng Kyiv, nagbibigay rin ang Laos ng libreng rehabilitasyon sa mga Russian troops na sugatan sa laban. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Laos kaugnay ng mga aligasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si US President Donald Trump sa mga otoridad ng Brazil na itigil ang pang-uusig at panggigipit laban sa dating Pangulo nitong Jair Bolsonaro. Tinawag ni Trump na isang witch hunt ang ginagawang investigasyon kay Bolsonaro at iniuugnay sa politika lalo na at nangunguna ito sa mga survey para sa nalalapit na eleksyon. Agad naman itong sinagot ni Pangulong Luiz Inacio Lula da Silva na nagsabing hindi tatanggapin ng Brazil ang anumang panghihimasok mula kanino man at iginiit na walang sino man ang higit sa batas. Nahaharap si Bolsonaro sa paglilitis dahil sa umano'y tangkang kudita laban kay Lula noong 2021 na mariing itinanggi ng dating leader. Hindi bababa sa 11 ang nasawi at mahigit 500 naman ang inaresto sa malawakang protesta laban sa pamahalaan sa Kenya. Nagpaputok ang mga otoridad sa mga demonstrador na sinusubukang pasukin ang Nairobi na isinara at binarikadahan ng razor wire. Ayon sa Kenya National Commission on Human Rights, labis na puwersa ang ginamit ng pulisya kabilang ang paggamit ng mga plainclothes, officers at unmarked vehicles.
Ang kilos protesta ay idinaos bilang pagunita sa ika-35 anibersaryo ng makasaysayang Saba-Saba protest noong July 7, 1990 na nagbunsod sa multi-party democracy sa bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nelisa Dando. Magandang gabi. Muling nagsagawa ang National Bureau of Investigation ng isang malaking operasyon laban sa mga illegal na produkto kung saan milyong-milyong halaga ng hindi rehistradong vape products sa Binyan City, Laguna ang kinumpiskan ng mga otoridad. Ito ang balita ni Jet Neresina. Hindi registered, substandard, walang permit, pati yung bahay na ginawang bodega, walang permit. Rough estimate namin sa ngayon ay umaabot ng 30 million itong mga na-confiscate natin. Arestado ang 3 individual dahil sa pagbebenta at pamamahagi ng illegal na vape products ayon sa National Bureau of Investigation. Sa isinagawang operasyon ng NBI kahapon, sinabi ni Director Jaime Santiago na kinumpiska ng NBI Special Task Force ang nagkakahalaga ng 30 million pesos na mga vape products sa Binyan City, Laguna. Nasa kustodiya na ng NBI ang mga naarestong sospek na mahaharap sa kaso dahil sa paglabag sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act at Cybercrime Prevention Act. Dagdag pa ni Director Santiago, patuloy ang ginagawa nilang investigasyon lalo na at ayaw magsalita ng mga sospek sa kung sino ang nasa likod ng mga illegal na vape. Yung may-ari, ito iniimbestigahan namin. Hanggang ngayon, ayaw nila i-divulge kung sino may-ari. No? So, sila ang may possession, sila ang inaresto namin. But then, the investigation still continue. Dahil sa isinagawang surveillance at test by operation ng mga ahente ng NBI-STF, nakumpirma na sangkot ang establishmento sa iligal na pagbebenta ng mga vape product na walang kinakailangang BIR stamps at DTI registration. Ayon sa NBI, itong mga nakumpiska nilang vape products sa Binyan, Laguna ay ibinebenta rin sa mga outlets kasama ng mga lehitimong produkto at kapag nagtanong na ang buyer kung mayroon pang ibang vape product ay tsaka na nila i-offer itong mga itinatago nilang mga produkto. Aside from the actual vape shop, doon po sa vape shop meron silang legal na mga tinitindang items sila. But then once na nag-inquire ka, nag-offer sila ng mga hindi registered na vape. So with that, tukoy natin kung saan ito ni-store. That's why kahapon po, nag-conduct tayo ng buy-bust. Ang mga nakumpiskang produkto ay imported at karamihan ay galing o gawa sa China. Hindi ito dumaan sa pagsusuri kung ito ay ligtas na magamit. Kaya pinag-iingat ni Director Santiago ang publiko sa kumakalat na illegal na vape lalo na sa online. Tiniyak din niya na patuloy ang kanilang ginagawang pagtatrabaho para mahuli ang mga nagbebenta ng illegal na produkto, hindi lamang ng vape. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa mahigit 4 na tonelada ng ilegal na droga o katumbas na nasa mahigit 13 billion pesos na ang nakukumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency simula noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon sa PDEA, mas marami ang kanilang nakuha ngayong taon matapos ang magkakasunod na insidente ng floating shabu na natagpuan sa ilang baybayin sa probinsya sa Luzon at nakitang fishing vessel na may kargang ilegal na droga. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kung pinag-uusapan natin yung first half ng taon na ito, we were able to seize and confiscate around 30.29 billion pesos ng illegal na droga. Nahigitan na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang dami ng nakumpiskang illegal na droga noong nakaraang taon. Sa tala ng PDEA, nasa 1.7 tons ng illegal na droga ang nakumpiska sa kabuuan ng 2024. Ngunit dito pa lamang Enero hanggang Hunyo ng 2025, nasa 4.3 tons na ang nakuwang mga illegal na droga.
Ayon kay PDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Calulot, isa sa nagpadami ng nakumpiska nilang illegal na droga ay ang mga natagpuang floating shabu sa karagatang sakop ng Bataan, Zambales, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan at Batanes. At ang nasa 1.4 tons ng shabu sa naharang na fishing vessel na kung saan isang foreign national ang naaresto. So, if we are looking at the packages na nakuha natin sa fishing vessel plus dun sa floating shabu, parehas po yung packaging po nila. Saan po nanggaling po ito? Dun po sa may Golden Triangle area. So, kung tatanungin po saan po ba yung Golden Triangle area, ito po yung boundaries ng Myanmar, Thailand and Laos. So dun po nanggaling yung mga lumutang na shabu. Dun din po nanggaling yung mga na-confiscate po dun natin sa fishing vessel na may naaresto po tayong isang individual. Sinabi pa ng PDEA na sa kabila ng maraming nakuhang droga, hindi naman ito nangangahulugan na pinapahina nito ang kanilang kakayahan. Sa tingin po namin, hindi naman yung pag-undermine. Ang nangyari lang po, medyo malaki yung mga confiscations natin, nababawasan yung supply. So itong mga floating shabu, yung sa fishing vessel, ito na po yung replenishment po nila sana, pero nakukuha pa rin po natin. Dagdag pa ng tagapagsalita ng PDEA, sakali maglabas ng utos ang korte, ay inaasahan din na masusundan pa ang mga drug destruction upang masiguro na hindi na kumalat pa ang mga illegal na droga. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang lalaki ang nagtamo ng minor injuries matapos mabangga ang isang aso sa Zamboanga City noong Linggo ng gabi. Agad naman nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang sugatang rider. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Sugat sa kanang braso at pasa sa kaliwang kamay ang tinamong injuries ng isang lalaki matapos nitong mabangga ang isang ligaw na aso sa Santa Maria, Zamboanga City alas 8:40 ng gabi noong July 6. Ayon sa 42 anyos na biktima, bigla na lamang tumawid ang aso sa kalsada kaya niya ito nabangga, dahilan upang siya naman ang matumba. Mabuti na lang at may suot siyang helmet kaya may protection ito sa kanyang ulo. Agad nilinis ng UNTV News and Rescue Team ang sugat ng biktima at saka nilagyan ng dressing. Matapos mabigyan ng pangunang lunas ang pasyente, ay dinala na ito sa Zamboanga City Medical Center. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapadala ang Philippine Navy ng mga eksperto sa Japan sa susunod na buwan para mag-inspeksyon sa 6 na destroyer escorts ng Japan Maritime Self-Defense Force. Pero ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, hindi pa pinal ang paglilipat dito sa Pilipinas ng mga naturang barko. Ito ang balita ni Ryan Lacalnale. The moment they get the travel authority, travel orders, they will proceed. This is a normal procedure being done to inspect vessels or equipment or military hardware to the AFP, and then the appropriate recommendation will be given to higher headquarters. Posibleng magsimula na sa susunod na buwan ang pagpapadala ng mga eksperto mula sa Philippine Navy patungong Japan para isagawa ang Joint Visual Inspection o JVI sa 6 na Abukuma-class destroyer escorts na posibleng makuha ng Pilipinas mula sa Japan. Ayon sa Philippine Navy, binubuo ang inspection team ng mga surface warfare officers, sea system experts, financial analysts at logisticians. Mga eksperto sa kani-kanilang larangan na susuri sa kondisyon ng mga barko. Tatagal ng hanggang 2 linggo ang inspeksyon. The Philippine Navy will be sending, based on what will be known or what will be inspected or the results of the JVI, we will be recommending forwarding appropriate recommendations to General Headquarters and the Department of National Defense. Layunin ng JBI na suriin ang kondisyon, kakayahan at sistema ng mga barko upang matukoy kung gaano pa katagal itong maaaring magamit, anong mga bahagi ang kailangang i-upgrade at magkano ang posibleng gastos ng pamahalaan para dito. Ang Abukuma-class destroyer escort ay halos kahalintulad ng kasalukuyang ginagamit na Jose Rizal-class frigates ng Philippine Navy. Partikular sa bigat, bilis at haba,
Pasok din ang ganitong klase ng warship sa requirement ng Navy para sa archipelagic defense concept ng bansa. These destroyer escorts also have specific capabilities that we require. Anti-submarine warfare, anti-surface warfare, electronic warfare, anti-air warfare. So the acquisition or the potential transfer of these assets would greatly enhance the Philippine Navy's capability to further support the comprehensive archipelagic defense concept. Bagamat nasa 30 taon nang ginagamit ng Japan ang mga barkong ito, giit ng Philippine Navy, hindi mag-aalok ang Japan ng barko na wala ng silbi, lalo't isa itong mapagkakatiwalaang kaalyado ng Pilipinas. Paliwanag pa ng Navy, layunin ng JBI na matiyak na hindi magiging dumping ground ang Pilipinas ng mga pinaglumaan ng barko. Samantala, nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi patiyak ang pagkuha sa mga barko. Dadaan pa ito sa masusing pag-aaral at evaluation. It will have to depend on the fit that it will have with our present fleet and how we can integrate them, if at all, if ever, rather. So I'll wait for the report of it. Well, of course, it will add to the fleet size, but that will depend on whether we need to spend money for weaponizing it, for interoperability, for secure communications. Plus, that's an additional 5 vessels where we are still waiting for 8 to come. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Private Hospitals Association of the Philippines na handa nilang hintayin ang bayad ng Department of Health upang ma-resolve ang issue sa unsettled claims. Samantala, nais naman na isang dating kongresista na paimbestigahan sa Kamara ang mga hindi nababayarang utang ng DOH sa mga pribadong ospital. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Pero nung ma-explain naman nila, then sinabi na lang namin na okay, sige, we will wait at titingnan namin na hopefully maayos nila yung problem nila sa pagpaprocess. Bayad sa hospital bills. Ito ngayon ang hinihintay ng ilang private hospitals mula sa Department of Health. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines, President Jose Rene de Grano, nakausap na nila ang DOH, partikular na sa Region 4A, tungkol sa 480 million pesos na hindi nababayarang claims sa 39 hospitals sa Batangas. Minsan kulang sila sa manpower. Nabanggit din nila na medyo nagdagsaan ang dami ng guarantee letter, kaya hindi agad sila makakope with the amount. So ang sinabi nila, they are doing something about it at pinapa-fast track nila ang pagpaprocess ng mga kanilang payables to the hospitals. Umaasa si De Grano na kaya itong magawa ng paraan sa lalong madaling panahon, lalo na anya at mayroon namang sapat na budget sa ilalim ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ng kagawaran. Ngunit naniniwala ang isang dating kongresista na dapat imbestigahan sa Kamara ang hindi nababayarang claims ng Department of Health sa mga pribadong ospital. Dito sa DOH, wala kaming alam kung is it questionable claims, bakit hindi binabayaran ng DOH. That's why we filed for a resolution. Si Congressman Robert Nazal filed House Resolution number 34 to conduct an investigation for once and for all, masagot ng DOH sa amin kung ano ang naging problema nila, kung bakit hindi sila nagbabayad or nagkaroon sila ng mga pending payables sa ilang private hospitals. Ayon kay former Representative Herrera, kailangang alamin ang naging sanhi nito, lalo na at malaki ang mawawala sa mga mahihirap na Pilipino kung sakaling hindi na rin tatanggap ng guarantee letters ang ilang private hospitals sa bansa. Nangangamba naman para dito si Genesis Hernaez na may ovarian cancer. Anya, malaking porsyento ng kanyang hospital bill ang nabawas mula sa isinumite niyang guarantee letter sa private hospital kung saan siya nakatakdang operahan ngayong Biyernes. Sobrang hirap po noon kung gagawin po nilang hindi na po nila tatanggapan. Kasi sa akin po na dukha po ako, solo parent.
Wala pong anuman. Doon po ako maasa. Pagka inalis po nila yan, mas magiging pahirap po sa mga mamamayan. Kaya sana wag po nilang tanggalin. Samantala, una nang sinabi ng Malacanang kahapon na mas mabuting tumungo na lamang ang mga pasyente sa mga ospital ng Department of Health na hindi na anya kinakailangan ng GL dahil sinasagot na ng PhilHealth ang gastusin nito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa Philippine National Police at Bureau of Customs upang pagtulungan na maresolba ang lumalalang issue ng agricultural smuggling sa bansa na ngayon ay tinuturing na anilang banta sa pambansang seguridad. Tiniyak naman ng DA na marami pa ang maaaresto at maparurusahan sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito ang balita ni Mia Alonso. Kagabi, nag-meeting kami ni bagong commissioner ni Ariel Nepomuceno at si General Torre, may representative of CIDG, kasama na si Secretary Anyo ng NSA because this is already a national security matter. Itinuturing ng banta sa pambansang seguridad ang patuloy na paglaganap ng mga misdeclared na produkto na pilit na ipinupuslit sa mga pantalan ng bansa. Matapos ang sunod-sunod na inspeksyon ng Department of Agriculture, katuwang ang Bureau of Customs, tone-toneladang mga produkto ang patuloy na nasasabat sa mga nagdaang araw. Usap-usap kami, talagang dedicated lahat sa utos ng ating Pangulo na habulin talaga itong mga kumpanya na nahuli na. No? At hopefully before the end of the year may makita tayo medyo marami-rami sanang nakaposas. Kaugnay nito sa isinagawang inspeksyon ng DA at BOC sa Port of Subic ngayong araw, kahon-kahong smuggled mackerel at tone-toneladang sibuyas at carrots ang nasabat ng ahensya mula sa 10 container van. Sa kasalukuyan, 31 na mga container trucks ang kumpirmado at under investigation ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. 10 nga sa mga ito ang binuksan at ininspeksyon ng 2 ahensya at kumpirmado na ang mga produkto ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso. It destroys the lives of our farmers and fisher folks. Yung mga legitimate businessman naman na gumagawa ng tama ay naaapektuhan din. So it really affects the economy, no? Aside from this promotes corruption, no? at many levels. Dagdag pa ng kalihim, base sa naging pag-uusap ng PNP, BOC at DA, maging ang mga broker at stakeholders ay makakasama sa hahabulin. Sa kasalukuyan, 20 na ang mga kumpanya na nasa blacklisted ng ahensya. Sa bawat kumpanya, kung 5 stockholder niyan, yung 5 yon hahabulin natin from the president, the directors, yung corporate secretary. So marami-rami yun. Kung 18 yun, 18 times 5 or 20 times 5, may 100 tao yan, hahabulin namin. Ayon pa sa opisyal, dahil China ang nakikitang pinagmumula ng halos lahat ng mga smuggled shipment, tinitignang option din ng ahensya ang paglapit at pakikipag-usap sa Chinese ambassador sa bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-file ng 2 linggo na medical leave si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. simula bukas July 9 para sumailalim sa isang procedure na matagal na niyang ipinagpaliban mula nang pumasok sa public service noong November 2023. Pansamantalang itatalaga bilang officer in charge ng kagawaran si Undersecretary Roger Navarro. Nakatakdang bumalik sa trabaho ang kalihim sa July 24, ilang araw bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak naman ni Secretary Chu Laurel na patuloy niyang imomonitor ang DA kahit pa nasa abroad siya para sa kanyang pagpapagamot. Mahigit 1,600 bakanteng posisyon sa mga ospital na nasa ilalim ng pamamahala ng Provincial Government ng Cebu ang binuksan sa mga aplikante. Kabilang sa mass hiring ang mga doktor, nurse, medical specialist, pati na ang mga administrative staff sa ospital. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. We're looking at
the plantilla positions, badaghan kayo nga unfilled plantilla positions na I advise them na to please fill up. Kaya mag-compromise ang service sa katawhan kung hindi filled up na ang mga positions. Kakulangan sa mga tauhan. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananatiling limitado at hindi sapat ang mga serbisyong medikal sa probinsya ng Cebu. Bilang tugon, naglunsad ng mass hiring ang pamahalaang panlalawigan para sa mahigit 1,000 medical personnel na itatalaga sa 4 na provincial hospitals at 12 district hospitals na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang among gistoryahan sa mga hospitals na unta, i-keep lang ang ilang mga GOs kay they can utilize them and then to keep the hospital yun well-maintained. We're looking into outsourcing the janitorial services and cleaning services. The GOs to help augment the shortage of staff sa mga district hospitals. Kabilang sa mga bakanting posisyon ay mga nurse, midwife, doktor, dentista, pharmacist at radiologists. Nangangailangan din ng administrative aides, engineers, laboratory technicians, medical specialists, laundry workers, drivers at cooks. Sa kabuuan ay 1,667 vacant positions ang kailangang punan. Target na mabuo at maabot ito sa loob ng first 100 days ni Governor Baricuatro. Pangungunahan ng Department of Health at Cebu Provincial Health Office ang assessment ng mga aplikante. Samantala, nakipagpulong si Governor Baricuatro sa mga opisyal ng Karkar Provincial Hospital upang malaman ang mga posibleng tulong na maibibigay ng provincial government. Ayon sa gobernadora, 2 mambabatas ang susuporta at maghahain sa panukalang gawing Department of Health Managed Hospital ang naturang ospital. Sa pamamagitan nito ay mapapalakas pa ang serbisyo sa ospital at mas mabilis na matutugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawan na ng kaukulang parusa ng Philippine Military Academy o PMA ang 4 nilang kadete kaugnay sa kaso ng pananakit sa isang kapwa nila kadete. Nilinaw naman ng PMA na hindi ito insidente ng hazing kundi away lamang ng mga magkakaklase. Ito ang balita ni Grace Dr. Lerro. Sa legal definition kasi ma'am ng hazing based sa Anti-Hazing Act ng 2018, it requires violence or abuse committed in form of initiation or admission, ma'am. So again, this is not related doon, ma'am, sa sa provision sa Anti-Hazing Act kasi nga po parang away po ito ng magkakaklase. Walang hazing na nangyari kundi away lamang ng magkakaklase. Yan ang inihayag ng Philippine Military Academy o PMA ng patawan ng parusa ang 4 na kadete dahil sa pananakit sa kapwa nila kadete. Ayon kay Lieutenant Jesse Saludo, PMA Public Information Officer, nahaharap ang mga kadete sa parusa batay sa bigat ng kanilang partisipasyon sa insidente. Damay din ang squad leader ng mga sangkot na kadete dahil sa command responsibility. Kapag binigyan ka ng responsibilidad, you will be accountable for what your squad does and fails to do. So ayun po ma'am, because of that incident, ayun ma'am, he was given the highest punishment po ma'am. So nagkaroon po siya ng demerits, nagkaroon po siya ng confinement days, and punishment hours which hanggang ngayon po ay siniserve niya pa rin po. Nagugat ang reklamo sa umano'y paulit-ulit na pananakit at pangahamak na nangyari mula Setyembre ng nakaraang taon sa loob mismo ng barracks. Ayon sa biktima, ang mga pangyayari ay inilarawan niya bilang animalistic tripping, kabilang na ang labis na pisikal na training at pananapak na nagdulot ng kanyang pagkahapo at pagbagsak. September 29 ng nakaraang taon, sinuntok umano ng malakas ang biktima, kung saan muntik siyang mawalan ng malay at agad dinala sa ospital sa Quezon City para sa medical at psychological treatment. Pagkatapos ay nilipat siya sa PMA Station Hospital at pinalabas noong June 30 ngayong taon. Sa kabila ng matinding pinsala sa kadete, iginiit ng PMA na hindi ito maituturing na hazing.
Binigyang diin ni Saludo na may mahigpit at zero tolerance ang PMA sa pagmamaltrato at hazing. Wala umanong puwang ang nasabing akusasyon sa institusyon. This incident is an isolated case and very rare occurrence na po ito sa Academy. And since 2018, the Academy has already implemented significant reforms in our training systems, yung aming policies, supervision mechanisms, ma'am, to eliminate all these incidents, ma'am, this maltreatment, para rin po, ma'am, na ma-train po natin yung kadete to cultivate the culture of respect, discipline, and professionalism among themselves. And rest assured, ma'am, the Philippine Military Academy maintains a strict zero tolerance with regards to maltreatment and hazing, ma'am. Ayon pa sa PMA, iginagalang nila ang desisyon ng pamilya ng biktima kung sila ay magpapasya na magsampa ng reklamo sa mga civil court. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihilingin ng probinsya ng Cagayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapaglaanan ng pondo ang kanilang agrikultura. Samantala sa Rizal, aapela ang lalawigan sa Department of Environment and Natural Resources na kanselahin ang lahat ng operasyon ng pagmimina at quarrying. At sa Iloilo City, paigtingin ng pamahalang lungsod ang pagpapatupad ng mga ordinansa kaugnay sa tamang pagpaparking at pagbabawal sa paggamit ng maingay ng modified muffler. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan, hihilingin ni Governor Edgar Aglipay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapaglaanan ng pondo ang kanilang agrikultura. Ayon sa gobernador, kinakailangang matulungan ang kanilang mga magsasaka at mangingisda. Umaasaan niya siya na ngayong linggo ay makakausap niya ang Pangulo. Sa Biyernes naman, makikipagpulong siya sa mga mayor sa Cagayan kasama ang National Food Authority. Pag-uusapan anya nila ang presyo ng palay upang mabili ng NFA ang mga supply na manggagaling sa lalawigan. Sila naghihirap ngayon at kaya kailangan may lunas kagad yung mga problema nila para naman mabuhay sila. Sa Rizal, 15 taon na umanong panawagan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at sa pamahalaang nasyonal ang pagpapatigil ng pagmimina at mga quarrying activity sa lalawigan. Subalit ayon kay Rizal re-elected Governor Nina Inares, muling nag-award ang DENR ng panibagong 2,928 na ektarya ng lupa para gamitin sa pagmimina at quarrying hanggang taong 2048. Nitong June 19 anya, muli siyang nanawagan sa pamahalaang nasyonal para masolusyonan ang issue. Sa sulat na ipinadala ng gobernadora kay DENR Secretary Rafael Lotilla, humiling ito ng agarang moratorium o suspensyon sa lahat ng pagmimina at quarrying sa lalawigan. Hinihiling din ang kanselasyon ng lahat ng umiiral na Mineral Production Sharing Agreements o MPSAs. At sa Iloilo City, paiigtingin ng pamahalaang lungsod ang pagpapatupad ng mga ordinansa kaugnay ng tamang pagpapark at pagbabawal sa paggamit ng modified muffler. Batay sa Executive Order No. 008 Series of 2025 na nilagdaan noong July 2, tutulong ang Iloilo City Police Office Traffic Management Unit sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa panguhuli ng mga violator. Ilan sa mga probisyon ng executive order ang pagbabawal magpark ng mga sasakyan sa kalsada lalo na sa mga lugar na may sign na no parking. Mahigpit ding ipagbabawal ang pagbebenta, pagkakabit at paggamit ng mga maiingay na modified muffler. Masusi rin nilang babantayan ang mga traffic violator para sumunod sa mga umiiral na traffic rules and regulations. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Ann Conchina, Charlie Bicere at Cleland Jose. Maraming salamat din kina Benjamin Gonzalez, Roger Gunong at Melvin Caramba. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 119 at 172 na nagsasabi, awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat ng mga utos mo ay katuwiran. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.